Sa sunod ng malawakang pagbaha, nakikitang tataas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis at iba pang sakit na nakukuha sa baha. Kaugnay niyan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang hapon po, Asik Domingo. Yes, magandang hapon, Ruth. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Alamin lang po muna namin yung datos nyo dito sa kaso ng leptospirosis sa ngayon. Yes, ang ating leptospirosis cases simula January 1 hanggang July 13. So wala po yung ating nakarang bagyong Karina, no? Ang pinakabilang is 1,258. Ruth, ito ay actually mas mababa kumpara sa bilang ng kaso sa the same time period last year. Last year was actually 41% lower. Pero kami na mismo nagsasabi sa DOH, kahit sa mababa sa ngayon, tayo ay nasa sagulan, no? At maaaring ito ay bumulusok pa kung hindi tayo mag-iingat. Asek, ito nga po nakita natin nitong bagyong Karina at Habagat, no? Marami yung mga videos na nag-swimming, yung mga kababayan natin, o kaya yung iba talagang nakalublob sa tubig baha. Yung chance po na baka makakuha sila ng leptospirosis, at ano po ba ang dapat gawin? Opo, yun po ating tubig baha. Meron talagang chance yan, no? Kasi ang leptospirosis, yung mikrobyo niya, leptospira, nagagaling sa ihi ng daga at yan ay humahalo sa tubig baha. Sabihin na natin na ang tubig baha, parang yung tubig na nasa loob ng ating inidoro, ng ating banyo. Dahil napakaraming basura, napakaraming dumi, ihi ng daga, naiintindihan namin yung po mga tao na hindi maiwasan na lumusok. Pero kami po ay medyo nagtataka, bakit may mga gustong magtampisaw, gustong mag-swimming, maling-mali yun, magkakasakit talaga. Asek, pakikwento na lang sa amin, baka yung iba nating kababayan may ibang nararamdaman na ano po ba ang sintomas nitong leptospirosis at paano po ba yan maititreat? Opo, ang sintomas ng leptospirosis, meron tayong paninilaw ng mata, sumasakit ang ating tiyan, nagkakaroon ng lagnat, maaaring naninigas ang katawan at ang kulay ng ihi ay nagiging kulay siya, ang ating dumi ay nagkukulay tisa or puti. Pero tandaan po natin ang mga simptomas na ito ay maaaring lumabas mula 2 araw hanggang 14 days or even 1 month after dun sa ating paglusong or pag-swimming sa baha. So importante ho na kung tayo po ay talagang na-expose, no, na palusong tayo, hindi sinasadya sa ating baha, ay magsabi ho tayo sa isang health center, sa isang doktor, para tayo ay maresetahan ng antibiotic kung kailangan. Yung mga ibang kailangan po sa ngayon, halimbawa may relief operations or baka ma-expose sa pagbaha, may pwede pong inumin bago ma-expose? Yes po. Yun rin po ang dahilan kung bakit nag-advise tayo ng consultation. Yung mga rescuer natin, una, maraming salamat sa kanila. Sila po ay nasa moderate risk dahil yung may lumalabas, sumasaklolo sa mga tao, kailangan lumangoy. Sila po ay naabtuhang kumonsulta sa pinakamalapit na doktora. And kung samang sila sa mga rescuer teams, meron kong kasamang DOH yan, meron yung automatic advice kung ano ang sasabihin sa kanila para inumin at may resetang kasama yon para maiwasan ang leptospirosis. Huli na lang po, yung dyan naman po sa mga evacuation centers, ano po yung mga dapat iwasan dyan? Halimbawa, yung siksikan po kasi o kaya baka yung posibilidad na madumi pa po yung tubig. Abiso na lang sa pag-iingat ng mga nasa evacuation centers, Asek. Yes, salamat sa tanong, Ruth. No? Maliban sa leptospirosis, pagdating sa ating panahon na ito at lalo na sa evacuation centers, yung mga waterborne illnesses, no? Ang ating tubig, maaaring makontamina. Kung ang pinanggagalingan ng tubig ay hindi sigurado, mabutihong pakuluan ng 2 minuto, orasan ang 2 minuto, simula pagpula o pagkulo ng tubig, patayin ng apoy, hayaang lumamig na nakatakip para hindi malagyan ng aligabok, at inumin pagkatapos. Yung pagkain din po, sugan ko na rin na siguraduhin natin maigi ang pagkaluto at huwag hayaang tumagal ng 1 o 2 oras, kainin agad para huwag mapanis. Maraming pong salamat kay Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.